Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Halos di na alam ng pamilya Guerrero ang kanilang gagawin, lalo na nang sabihin ng kanilang abogado na nakatakda ng ilabas ng NEC ang opisyal na pahayag ng publiko na si Tanggol nga ang totoong nanalo noong nakaraang eleksyon. Dahil dito ay magkakaroon ng matinding kaguluhan sapagkat hindi papayag ang nakaupong mga Guerrero na mapatalsik sa kanilang pwesto. Agad na tinanong ni Jackie at Miguelito kung ano ang kanilang magiging susunod na hakbang upang mapigilan ang pagpapatalsik sa kanilang kapangyarihan. Dito sinabi ni Roberto na kinakailangan ng maglagay ng barikada sa buong City Hall upang walang makapasok lalo na si Tanggol na nakatakdang pumalit kay Miguelito bilang mayor ng Maynila. Sa kabilang banda, sa bahay ni Rigor ay nagkaroon ng pagtatalo. Tapos ipaalam ni Mando kay Rigor na may natanggap silang tip tungkol sa kinaroroonan ni Tanggol at ni-raid na nila ang lugar. Hindi pa man nga tapos magsalita si Mando ay sumabat na agad si Rigor na puno ng galit habang sinisisi siya sa ginawang operasyon nang hindi man lang siya inaabisuhan. At dahil sa tindi ng kanyang galit ay sinuntok niya nga itong si Mando, kailang kaya't bumagsak ito sa sahig. Dito ipinamukha ni Rigor kay Mando na siya ang hepe at siya ang makapangyarihan sa presinto. Sinubukan pa nga niyang muling saktang si Mando, ngunit napilitan na si Mando at napuno na rin kaya tinutukan niya ito ng baril. Palaban na at matapang nang ipinamukha ni Mando kay Rigor na hindi si Tanggol ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang mga anak, hindi siya nga mismo. Sinugundahan naman ito ni Marites at sinabi na wala talagang dapat ibang sisihin sa pagkamatay ni Santino kundi ang kanyang sarili. Sa mga sandaling yun ay unti-unting napagtanto ni Rigor na siya nga ang may sala sa pagkamatay ni Santino. Dagdag pa ni Tinding na wala itong karapatang magluksa sa pagkamatay ni Santino. Ang katotohanang labis na ikinadurog ng damdamin ni Rigor. Dala ni Marites ang lamay ni Santino at inilipat sa lugar kung saan sila naroroon. Umayag si Rigor dahil may plano pala siya. Alam niyang pupunta doon si Tanggol at hindi matitiis si Santino. Kaya naman, doon nakita na ni Tanggol ang kanyang kapatid at dito naging mabigat ang mga eksena at naging emosyonal ang ating bida dahil sa labis na pagdadalamhati. At maya-maya pa ay isinagawa na nga ni Rigor ang kanyang plano. Niyang pupunta doon si Tanggol kaya sinamantala niya ang pagkakataon at isinama ang kapulisan upang tugisin si Tanggol. Tagal niya nang gustong patayin. Nalaman agad naman ito ni Tanggol kaya handa na nga siyang harapin ito. Ngunit pinigilan siya ni Ramon at sinabi na marami pang pagkakataon para sa kanilang pagharap at para na rin magbigay ng galang sa lamay ng kanyang kapatid na si Santino kahit sa huling pagkakataon. Dito nga napapayag si Tanggol at tahimik na dumaan sa likod para hindi na magkagulo pa. Maya-maya pa ay pinaalam na nga ni Enteng sa kanyang mga tropa na nabagok ang ulo ng kanyang nanay at kinakailangan ng malaking halaga para sa isang operasyon. Ngunit wala silang sapat na pera. Wala ngang ibang naisip na pinakamabilis na paraan si Tanggol upang makalikom ng pera kaya napilitan silang bumalik sa dati nilang gawi. Pinuntahan nila ang isang jeweler shop at nagdeklara ng hold up. Binasag ang mga salamin at mabilis na kinuha ang mga alahas. Si Tanggol at Ramon naman ay nagsisilbing lookout sa labas at habang nag-aabang ay nakita ni Tanggol ang posisyon ng Poong Nazareno. Bigla siyang nakonsensya at napaisip sa kanilang maling ginagawa. Pabalik na sana ang kanyang mga tropa kung saan naghihintay si Tanggol ay bigla namang dumating ang kapulisan at na-corner ang grupo. Wala silang nagawa kundi itinaas ang kanilang mga kamay nang tutukan sila ng mga baril. Ngunit dahil nasa gilid lamang si Tanggol at Ramon ay mabilis silang nakaresponde. Dito na nakipagpalitan sila ng putok ng bala sa mga pulis upang makaligtas sa nakaambang kapahamakan. Kalaunan ay tagumpay nga silang nakaalis. Binangako ni Tanggol na ito na ang huling pagkakataon nilang gagawin ito at sana'y mapatawad sila ng Poong Nazareno. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa ikatlong taon ng FPJ's Batang Quiapo. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay at maraming salamat sa inyong panonood, kapamilya.